when He moves among us, all that He does, all of His mercy and all of His love. The pen of the writer could write every day. Even this world could never contain. I have been blessed. The warm in the winter, the flowers in spring, the laughter in summer, and the changing of leaves, and the food on my table, a good place to sleep. Thank you, Lord. And clothes on my back, and shoes on my feet. Oh, I have been blessed. Sing it with your hearts, amen. Oh, I have been blessed. God's so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them. There's not enough time. So I just thank Him for being so kind. God has been good. You're so good. I have been blessed. Salamat, Panginoon. Amen. Arms that will raise, and a voice that can talk, and hands that can touch, and the legs that can walk, and ears that can listen, and eyes that can see. Oh, I've got to praise Him as long as I live. Oh, I have been. Oh, we're so blessed, mga kapatid. Sige. Oh. Nurtured and raised, a brother and sister. Oh, memories made, and our pastor to lean on, the altar to pray, the stripes that can heal, and the blood that can save. Salamat, Panginoon. Amen. Thank you for the token that you have given us, Lord God. Amen. Oh, I have been blessed. God's so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them. There's not enough time. So I just thank Him for being so kind. God has been good. You're so good. I have been blessed. He's my shoulder. He's my shoulder to lean on when I am down. The rock where He leads me when I'm overwhelmed. The place where He hides me under His wings. It's not just a song, it's the reason I sing. I have been blessed. Oh, yes, amen. Oh, I have been blessed. God's so good to me.
not enough time, so I just thank Him for being so kind. God has been good, so good, and I have been blessed. Amen and amen. God has been good, so good. Let's declare, mga kapatid, that I have been blessed. Thank you, Lord God. Amen. We know that you're there, Lord God, to keep us providing us all our needs. Amen. Salamat, Panginoon. Amen. For the God of the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make it right. And the God of the good time is the God in the bad time. The God of the day is still God in the night. You took a faith when you're down on the mountain. But don't come so easy when life at its best. That's down in the valley of trials and temptation. That's where your faith is really put to the test. And for the God on the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make it right. And the God of the good time is the God in the bad times. The God of the day is the God in the night. Salamat sa mga awitin na papuri, mga kapatid. At bago tayo manalangin, nais ko magbasa ng scripture. 1 John chapter 5 verse 4. For whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Sa Tagalog, sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan, at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Tayo dumulog, manalangin, panandalian. Dakila at kataas-taas sa naming Diyos Ama, salamat dahil pinagkatipon mo, Ama, ang bawat isa sa amin para sa iyong mga salita sa gabing ito. Lord, nabasa namin ang mga teksto, mga talatang ito, Panginoon, na wala kami magagawa, O Diyos, kundi ang pananampalataya lamang. Kaya kami nakakapanatili, Lord, sa iyong mga salita. Sa aming pagbubulay-bulay nito, Panginoon, himay-himayin mo ito, Ama, pakanin mo kami tulad ng inang agila, na bibig sa bibig, Lord, para sa kanyang mga inakay. Dahil kami ay nagnanais ng kalakasan, nagnanais kami na mapunan ang aming pangangailangan. Ano man, Lord, batid mo ang aming mga hinaing sa gabing ito. Batid mo ang aming pangangailangan, ang aming ipinunta dito, O Diyos. Kaya katagpuin mo kami, O Diyos, ayon sa iyong sariling sakdal na kalooban. Inilalagak namin, Lord, ang gawain na to, ang tagumpay ng gawain, Lord, sa dakila at kataas-taas ang pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Amen. Praise God. Malaya na po maupo ang bawat isa sa atin, mga kapatid. Binabati ko ang bawat isa sa inyo ng magandang gabi sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Shalom para sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kapayapaan na nagmumula lagi sa Panginoon. Muli, nagpapasalamat ako sa pagkakataon na ibinigay ng ating pastoron na pagkatiwalaan muli ang abang lingkod ninyo na mangusap ng mga salita ng Panginoon para sa kalakasan din
ng bawat isa sa atin. At sa gabing ito, nawa ay pagtiyagaan nyo ako mga kapatid na pakinggan. Hindi pala ako ang salita ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ito nga, nais ko nang pamagatan ng ating mensahe. Faith is our victory. Talagang, di ba, dito pa lang mga kapatid, walang ibang kaparaanan para tayo ay magtagumpay. Amen. Walang ibang kaparaanan kundi ang pananampalataya. Nais ko lang basahin ulit yung ating teksto. For whatsoever is born of God, overcometh the world. Lahat daw ng ipinanganak ng Diyos ay nagtatagumpay mga kapatid. Dinadaig ang sanlibutan, ang daigdig. At ito daw mga kapatid, ang pagtatagumpay na ito na dumadaig sa sanlibutan ay ang pananampalataya ng bawat isa sa atin. Kaya nga, hindi nakakalugod sa Diyos na naglilingkod ang tao nang walang pananampalataya. It is the number one sa stature of the perfect man, mga kapatid. Talagang iyon yung kumbaga sa bahay, iyon yung pinakamatibay Yung pananampalataya. At ang pananampalataya ay nakabase sa kapahayagan. Di ba? Kung wala tayong kapahayagan, mga kapatid, hindi masyadong matibay ang ating pananampalataya. Kaya nga, ang pundasyon na yon, mga kapatid, ay isang bato. Sa ibabaw ng batong ito, ng kapahayagan na ito, ay itatayo ko ang aking iglesia. Ang iglesyang yan ay ang bawat isa sa atin, mga kapatid. Ang iglesyang yan, ang templong yan ay ang bawat isa na pinupundasyon ng Diyos sa kanyang salita. Amen. Iyon ang matibay na pundasyon. Iyon ang matibay, mga kapatid, na bato ng kapahayagan. Ang kapahayagan mismo ni Jesus Kristo. Kasi pag ating nakita na yung kapahayagan ni Jesus Christ, lahat ng mystery, lahat ng hiwaga ay susunod na lamang, mga kapatid. Praise God. Kaya yan, mga kapatid, di ba? Kaya tayo ay nakakapagpanagumpay sa mga pagsubok sa buhay dahil sa pananampalatayang yon. Faith is our victory. So napakadaming mga tao, sino bang ayaw na magtagumpay, di ba? Lahat ng tao, mga kapatid, mayroon silang gustong marating sa buhay. Merong gustong mapagtagumpayan. Amen. Bansa sa bansa, gustong mapagtagumpayan ang isang bansa. Laban sa isang bansa, mga kapatid. Pero, mali ang ginagamit nilang kaparaanan sa mga pagtatagumpay na nais nila. Praise God. So, basta tayo ng mensahe, mga kapatid. Ayan. Some of the world greatest victory, di ba? Sila Stalin, sila Mussolini, mga kapatid. Sila, Sila Hitler. Di ba? Dakilang mananagumpay sila. Lahat ay ginawa nila ang makakaya nila. Ngunit mali ang kaparaanan. Di ba? Mali ang kaparaanan nila, mga kapatid, dahil ang tamang kaparaanan para mapagtagumpayan mo ang sanlibutan ay ang pananampalataya sa salita ng Diyos. Napakaraming taong ganyan. Gustong umasenso sa buhay. Hindi ko naman sinasabing masama ang bagay na yon. But merong tamang kaparaanan sa bagay na yon. Praise God. Dahil kung gusto mo, mga kapatid, na makamtan ang sanlibutan, dapat hindi masasakripisyo ang mga bagay na nakakalugod sa Diyos. Dapat merong kaparaanan, mga kapatid, ng pananampalataya mo, amen, na kahit anong ibigay sa iyo ng Panginoon, mga kapatid, ito'y pinagpapasalamat mo. Amen. Dahil may mga kaparaanan tayo, mga kapatid, na minsan taliwas sa pananampalataya natin sa Diyos. Napakarami yung pangaral ng ating pastor, mga kapatid, noong nakaraan, di ba? Madaming bagay na humahatak sa atin sa presensya ng Diyos. Dahil sa kagustuhan nga natin na magtagumpay sa buhay na ito, sa pag-aaral pa lang natin, tayo'y nagigipit na o minsan nagagapos sa ating mga study, ganyan. Diba? Sa trabaho, lalong-lalo na mga kapatid, na nagagapos tayo, mga kapatid, sa ating mga trabaho. Yung fellowship, mga kapatid, ay pili tayo hinahatak ni Satanas palayo doon. Amen. Ngunit, yung pananampalataya na matibay, mga kapatid, pag matibay yun, di ka matitinag. Amen? Pag naka-stand firm yun, mga kapatid, kahit hatak-hatakin ka ni Satanas, mga kapatid, hindi yun matitinag. Iyon ay matibay. Amen.
na ipinupundasyon ni Lord. Dahil nais niya ng mga taong mananagumpay. Dahil siya ang nagtagumpay, mga kapatid. He is the very example to us. At ang pananampalataya doon sa ginawa niya, mga kapatid, ang nais lang niyang ipabatid sa bawat isa sa atin. Praise God! Napakadami niya mga example, mga kapatid, na pinabagsak sino ba yan? Si Mussolini yata, o Hitler, yung Paris, or si Hitler nga, German yata ito, mga kapatid eh. Tapos, next slide, at pinabagsak din ni Stalin, yung Berlin, yan, mga Russia na yan, mga kapatid. Next slide. Ayan, pati itong si Napoleon, dakilang mananagumpay din, nasa kanyang kasikatan. Yung mga bata, mga kapatid, next slide, yung mga bata ay hindi, di ba, pag yung bata makulit, sasabihin mo, uy, may ano dyan, may mumu, para tumahimik. Doon sa kapanahon na yun, mga kapatid, si Napoleon yung panakot nila sa bata. Oh, nandiyan si Napoleon, hulihin ka. O dadakmain ka, ay di tatahimik yung bata. Ganon kadakila, mga kapatid, ang mga tao na to. Pero mali ang kanilang kaparaanan. Kahit gaano pa kadakila, tiningala sila, mga kapatid, nasulat ang kanilang mga pangalan sa history, mga kapatid, yung pagtatagumpay na yon ay hindi pangmatagalan. Amen. Bakit ka mo? Sabi ng ating propeta. Sabi niya, but you see, the victory that he won didn't last. The victory of that type don't last because it's not right. Hindi tamang pagtatagumpay yun. Bakit? Para ka lang magtagumpay, gusto mo pang makapanakit? Amen? Ano yan eh? Digmaan yan, di ba? Yung pagtatagumpay nila, mga kapatid, winasak nila yung mga bayan, sinaktan nila yung mga bata, yung mga tao, yung mga kalaban nila, mga kapatid. It is not the perfect will of God. Amen? Kaya yung ganong pagtatagumpay, mga kapatid, ay hindi nagtatagal. Mali ang kaparaanan nilang ginawa. Ang ginawa nila ay sariling kaisipan, sariling lakas, sariling talino, mga kapatid. Pero kung babalikan mo ang salita, ang pagtatagumpay pala ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. Oh, praise God. Iyon yung pagtatagumpay na mananatili magpakailanman. Iyon yung pagtatagumpay, mga kapatid, na maghahatid sa iyo sa kalwalhatian. At yung kalwalhatian na yung, mga kapatid, iyon ay magpakailanman. Hindi katulad dito, mga kapatid, ang pagtatagumpay sa daigdig na ito ay hindi tumatagal. Maging ang mga dakilang atleta, mga dakilang artista na nakikilala sa buong mundo, mga kapatid, kinakabahan sila dahil alam nila sa kanilang kalooban, sabi na prophet, na hindi iyon magtatagal. Iyon ay pansamantala lamang. Kaya nga may mababalitaan tayo mga celebrity na nadidepress at na nagpapakamatay dahil hindi tamang kaparaanan ang ginagamit para magtagumpay sa sanlibutan. Pero tayo, mga kapatid, nasa tamang kaparaanan upang pagtagumpayan ang lahat ng lalang ng kaaway. Amen. At ang sabi ng Panginoon, walang iba, kundi ang pananampalataya sa kanyang salita. Sabi niya, you can never get good out of wrong. You've got to play the rule of the game fair. Amen. Dapat sa exam, mga kapatid, basahin mo yung panuto. Yung direction. Ha? Kasi sa halimbawa, sa direction, sabi, bilugan ang ang tamang sagot, tapos ikaw nagsulat ka or nag-underline ka, doon pa lang, kahit tama yung pinili mo, but hindi ka sumunod sa direction, mga kapatid, magkukonsider yon na mali pa rin. Kaya kinakailangan ikaw ay maging, sumunod sa palatuntunan. Kung sinabi ng Panginoon na merong kabanalan, dapat meron tayong pagpapakabanal. Kung kung sinabi ng Panginoon na tayo ay magpatawad sa isa't isa, kinakailangan natin magpatawad. Kung sinabi ng Panginoon, mga kapatid, na dapat natin i-honor ang mga gawain, mga kapatid, ay huwag pabayaan, kinakailangan. You must, sabi dito, mga kapatid, you've got to play the rule of the game fair. Hindi ka pwede mag-shortcut. Kahit napakaganda, napakatulin mo tumakbo, ikaw yung first, pero nagpabilog sana, tapos nag-shortcut ka sa gitna, hindi ka papasa.
Madi-disqualified ka, mga kapatid. Amen. Ganyan din sa pananampalataya natin. Hindi tayo naglalaro-laro dito o naman. Praise God. Sorry kung medyo magaspang yung pananalita natin, mga kapatid. But that is the word of God. That is the message of the hour, mga kapatid. Sabi pa niya dito, and that's the way it is with human life. You can play the rules of the game of life wrong and expect to win. Napakarami example niyan. Gusto mong mahalin ka ng kapwa mo, ikaw naman yung panay kang nananakit or nang iinis, wala talaga matutuwa sa iyo. Amen. Nag-expect ka, nakalugdan ka ng mga kapatiran, ng mga friends mo, pero ang yabang-yabang mo. Hindi ka kalulugdan talaga, mga kapatid, di ba? Kaya nga kung nag-expect tayo na magandang balik sa atin, gumawa din tayo na maganda. Amen. Kung nag-expect tayo na mabuti, mga kapatid, gumawa tayo na mabuti, una. Amen. Dahil hindi talaga babalik yan, mga kapatid, na hindi muna ikaw yung gagawa ng kabutihan. Praise God. Kaya nga, may kasabihan na no pain, no gain, mga kapatid. Si Jesus Christ, kung hindi siya nasaktan, kung hindi siya nagbugbog, kung hindi siya nagpabugbog o anumang bagay na dinaan sa kanyang katawan, mga kapatid, wala yung pagtatagumpay sa bawat isa sa atin. Tayo ang nakinabang dun sa pagtatagumpay na yon, mga kapatid. Amen. You've got to play it according to God's word and the purpose that you were brought here for. Ayun, may dahilan pala. Ang bawat tao, kinakailangan daw gampanan natin ang dahilan na yon. Pagpatuloy natin, mga kapatid. Sabi niya, hindi lamang, mga kapatid, ang purpose natin dito sa mundo, hindi lamang para makamtan ang mga bagay ng sanlibutan. Dahil si Jesus Christ mismo nagsabi, aanhin mo ang sanlibutan, makamtan mo man ang lahat, pero yung kaluluwa mo ay mapapahamak naman. Di ba? Hindi magtatagal yun. At alam natin na, di ba, habang tumatanda tayo, nare-realize na natin na hindi talaga tayo mananatili sa mundo eh. Amen? Pero mga kapatid, may pangako kasi. Iyon naman ang pinakamagandang bagay, yung pangako na yon ng Diyos na talagang ibinibigay niya dun sa nananampalataya sa Kanya. Praise God. Sabi niya, and it seems to be just about the limit of American ambition. It's to get a new job or get a raise, to get a raise in your salary and get a television or a new car. Wala namang daw masama dyan. Next. Sabi niya, wala namang masama dun, mga kapatid. Ngunit, ang sabi niya, those things may be all right. Di naman tayo pala pinagbabawalan eh. But there is higher ambition in human life than those things. Iyon yung nais natin. Praise God. Etong mga pinag-uusapan natin, mga kapatid, dito, it is above atmosphere ng mundong ito. It is spiritual. Kaya nga sabi ni John, nung nasa isla siya ng Patmos, I am in the Spirit in the day of the Lord. Amen? Ako ay napasa espiritu ng araw ng Diyos. Nakita ko ang 7 golden candlestick. Amen? Na ako'y napasa espiritu at narinig ko ang unang tatak at narito nakita ko ang puting kabayo, ganyan-ganyan. Hindi mo kasi ito makikita, mga kapatid, hanggat hindi ka lumalagay sa espiritu, mga kapatid. Dahil ito ay nangungusap in spirit and in truth. Amen? Kaya wala dapat karnal, mga kapatid. Lahat tayo ay nasa heavenly atmosphere sa gabing ito, mga kapatid. Because we are an eagle. At ang eagle ay nasa mga matataas na lugar, mga kapatid. Kaya nga, ang ating mga nakikita, hindi ko sinasabi, mga kapatid, na huwag na kayo mag-ambisyon, or gumawa ng mga nais nyo sa buhay. Ngunit, merong mas mahalagang bagay kaysa dyan. Amen. Kung sinabi ng Panginoon, bibigyan kita ng isang sasakyan, tanggapin mo din. Hindi naman pinagbawal. Pero kung ikaw ay nawalay na, merong sasakyan ka, tapos wala na yung pananampalataya mo, iyon na mabigat na bagay. Doon na nakikita, mga kapatid, yung kaalaman mo kung sino ang mas pipiliin mo, ang Diyos o ang sanlibutan. Ngunit ang sabi dito, mga kapatid, and Christian should set
kinakailangan, set their affection on the higher ambition. Colossians 3:2, set your affection on the things above, not on the things of the earth. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas at huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Pag ang kaisipan natin ay nasa ibabaw ng lupa, mga kapatid, magdudulot yan ng stress, ng kaguluhan, ng kalungkutan. Amen? Napakaraming bagay na pag tumingin ka, pag kinumpir mo lang yung sarili mo sa kapwa mo, madidepress ka na eh. Pero kung pag kinumpir mo ang sarili mo sa mga pangako ng Panginoon, abay, iyon ang nais ng Diyos na makita mo sa iyong buhay. Oh, praise God! Wala ang kagalakan natin dito, mga kapatid. Ang kagalakan natin ay nasa salita ng Diyos. Praise God! I think it would play us all to sit down and wonder why we are here. Why we are here. In the first place, and ever who was kind enough to bring us here, we ought to consider and ask Him what He would have us to do, the purpose of us coming. Ano ang dahilan kung bakit nandito tayo? Amen? Sa church na lang, anong dahilan kung bakit nandito ka? Amen. Para ba manilit ng kung ano ganyan pala sila magpuri, lumulundag sa amin, wala yun Hindi dapat ganun, mga kapatid. Pwede mong i-consider yun kung nai-inspire ka sa ganun, mga kapatid. Oh, praise God. But we seem to be just wanting to keep up with the world. Now, the Bible said that we can overcome the world. And how we do it? Not by keeping up with the passions of the world. But the Bible said that faith is the victory that overcomes the world. We've got to have purpose of something. Ang purpose talaga natin dito, mga kapatid, dahil nga namulat na ang ating mga kaisipan sa kung ano talaga ang dahilan na tayo idaparito, ay ang salita ng Diyos. Nais natin mapalapit sa kanyang dakilang presensya. At nais natin maranasan ang kanyang mga pagpapala sa ating buhay. To glorify His name, mga kapatid. To testify His goodness. To share His goodness sa ating mga kapatid. Amen. Sa next slide. Ang nais ng Diyos, di ba? Dapat merong something, mga kapatid, na purpose. Ang dahilan talaga, mga kapatid, ay to display the attributes of our God. Amen. Kaya nga, yung nais niya na siya ay tagapagpagaling, magmamanifest yun, mga kapatid, once na isa sa inyo ay nag-share dito. Nagiging buhay yun, mga kapatid, dahil yung isa sa inyo ay naka-experience nun. Yung Jehovah Jireh, mga kapatid, hindi yun magiging buhay hanggat nakasulat lamang. Ngunit kung ang isa sa inyo, mga kapatid, ay nakaranas, naka-experience at nag-testify, amen, doon nabubuhay ang salitang yun, mga kapatid. Kaya ikaw ang bumubuhay sa salita ng Panginoon. Praise God. Your life displays them attributes. Iyon pala ang purpose kung bakit tayo nandito. As soon as you come to Him, you become His son, you worship Him. It's what He really wants to be. Doon sa Unwelcome Christ, mga kapatid, na mensahe, tuwang-tuwa pala ang Panginoon Diyos, mga kapatid, na tayo ay panuuring naglilingkod sa Kanya. Hinihintay niya lang, pinapanood niya lang tayo kung paano tayo magpuri sa Kanya. And then, after natin makapagpuri, makapaglingkod, there is a reward. Amen. There is a reward, mga kapatid, na naghihintay sa mga tapat sa Panginoon. Your purpose here is to worship God. Amen. Hindi magkulitan, ha? Amen. Hindi magsundutan na ganyan. Mamaya na yan, siguro paglabas doon. Pero, mga kapatid, ang purpose natin ay purihin siya. Dahil iyon ang nais niya. Iyon ang pananampalataya, binigay niya sa atin para gawin nating purihin siya. Amen? And you cannot worship Him correctly till you worship Him in His Spirit and in truth. Sa katotohanan at sa Espiritu pa rin. St. John chapter 4, that's what
That's what Jesus told the woman, the Father seeking such that worship Him in its spirit and in truth. Praise God. Next slide, sabi niya mga kapatid. Sabi pa niya dito, we are dead. We are dead in sin and trespasses. Kaya nga ganoon na lang tayo magpuri sa Kanya mga kapatid dahil patay na tayo sa kasalanan. Wala na tayong pagnanasang makasala pa. Kung tayo may nagkakamali mga kapatid, it is normal sa isang Kristiyano. Hindi ko sinasabing sadyain natin hindi natin minsan yan mapipigilan. At pinapahintulot din yan ni Lord mga kapatid. Ngunit yung pagnanasa na magkasala ka pa, ano ba ang pagkakasala? Ano ang kasalanan? Yung di pananampalataya. Wala ka na sa bagay na yon. Inahon ka na mga kapatid mula sa kamatayan tungo sa buhay. At ngayon ay nasa buhay ka na mga kapatid, wala ka ng pagnanasa sa kamatayan mga kapatid. Sa mga bagay na patay sa sanlibutan. And who was able to change my mind, change my thought, change my nature, change me all over. Hindi naman natin ito ginawa sa ating sarili. Siya nagbago sa atin mga kapatid. By His grace, we all saved mga kapatid. Amen. He can do as He pleases. Di ba? Doon, pinili niya tayo ayon sa Kanyang minagaling. Pwede namang yung iba Bakit tayo mga kapatid? Di ba? Wala tayong magagawa kundi pasalamatan siya. Whatever He says, I believe it's the truth. And every seed of Abraham believes the same thing. Hindi tayo naniniwala sa 99.9 na katotohanan, 100% mga kapatid ang ating pinaniwalaan. Sabi kasi, whatever He says, I believe it is the truth. And every seed of Abraham, mga kapatid, ganun daw ang pananampalataya. That's all we care to know. God promised it. How it is going to be, I can tell you. But God said so. He will send Jesus Christ the second time. He will come in a physical form. He will claim His own. There will be a 2,000 years, 1,000 years, millennium mga kapatid. Hindi natin pa nakikita yun mga kapatid na actual, pero sa pananampalataya mo, ay nakikita mo ang lugar na yon. Dahil sinabi niya naniniwala tayo bilang mga anak ni Abraham. So next slide mga kapatid. Sabi niya, He promised to heal the sick, to raise the dead, to cast out the devil. He promised to do it. He is the same yesterday, today, and forever. How? I don't know. But He promised. He do it mga kapatid. And we believe it. That settle it. When a man believes God, he believes all He says. Kaya nga, victory, faith is our victory. Ang paniniwala sa salita, mga kapatid, iyon ang magtutulak sa'yo para yung salita ng Diyos ay magmanifest sa buhay mo. And that's the way Abraham believed God. Now we ask to destroy every evidence that His promise would be taken care of, but he was persuaded that God could do it. Ngayon, dito tayo papasok, mga kapatid. Nanampalataya tayo sa salita ng Panginoon. Tinupad natin mga kapatid ang lahat ng kondisyon na kinakailangan sa salita. At dumating sa atin yung pangako. Ngayon mga kapatid, minsan yung pangako na yon ay nais kunin sa'yo ng Diyos. Yung mga blessings sometimes mga kapatid pinapahintulot ng Diyos na minsan ay mawala sa'yo. Amen? Ngayon, ang tanong, mananampalataya ka pa ba? Amen? Ganyan si Abraham Di ba? Hinintay niya 25 years yung pangako. At nung dumating sa kanya mga kapatid, there is a double testing, sabi na mensahe. Na yung very evidence, na yung pangako ng Diyos na sa pamamagitan ni Isaac ay dadami ang kanyang binhi mga kapatid, gaya ng mga bituin at gaya ng mga buhangin mga kapatid. Tapos i-destroy ni Lord. Amen? Sometimes darating yun mga kapatid. Ngunit si Abraham, positibo pa rin siya. Positibo pa rin siya na merong mas malaking miracle si Lord na gagawin sa buhay niya. Bakit ka mo? Na-experience na niya yung pananampalataya Sabi ni Abraham, patay ito sa bahay bata ng aking may bahay. Ngunit ipinagkaloob niya sa akin ito. Kaya alam ko na gagawa pa rin ng Panginoon ng isang miracle. Kaya nga alam niya na ang Diyos ay magpo-provide Di ba? Maiwan kayo dito, yung pag-akyat niya sa bundok, maiwan kayo, yung mga alila, mga kapatid, maiwan muna kayo hanggang sa makapaglingkod kami sa Panginoon at babalik kami
dito. Antayin niya kami. Ibig sabihin, alam niya na si Isaac ay kasama niyang babalik, mga kapatid. Praise God. Sometimes, mga kapatid, ang Diyos ay ganon. Ngunit, maging totoo ka pa rin sa salita ng Diyos. Be certain of God. Amen. Etong little woman, mga kapatid, isa to sa mga favorite din na karakter ko dun sa kapanahunan ni Elijah. Naging totoo siya sa Panginoon. Na 3.5 years, I believe, hindi ako nagkakamali, na walang ulan. Dahil sabi ni Elijah doon, sabi sa akin ng Panginoon, walang hamog, walang ulan ni hamog na darating sa lupain na ito, sabi ng Panginoon. At yung inutusan si Elijah, and then pinakain siya doon sa Brook Cherith, mga kapatid, ng uwak, di ba? Sa umaga at sa gabi, nagdadala ng tinapay at karne, di ba? May iba kong gumawa ang Panginoon, yung delivery niya, kakaiba talaga, mga kapatid. Halos di ka panipaniwala, pero iyon ang ginawa ng Panginoon. At hanggang sa naubos, mga kapatid, yung tubig, at sabi ng Diyos, Elias, bumangon ka na dyan, at meron na akong inutusang babae na magpapakain sa'yo. Amen! At pagdating niya doon, hindi siya nagreklamo, Lord, eto ba? Halos wala na makain ah. Walang ganon, mga kapatid. Ang sabi ng propeta, bigyan mo ako ng isang subong, bigyan mo naman ako ng maiinom. Amen? At pupunta na yung babae, mga kapatid. Ngunit may narinig pa siyang tinig. Bigyan mo rin ako ng isang subong tinapay. Amen. Namanglaw yung babae. Ang sabi niya, buhay ang iyong Diyos. Buhay ang iyong Diyos na meron lamang kung isang dakot na harina at kakaunting langis. Amen. Na ito, mga kapatid, ang gagamitin lang namin upang kami, pagkatapos namin kainin ito, ay mamamatay kami. Pero mga kapatid, yung kamatayan ay kumakatok na sa pintuan. Ang sabi this little poor woman, she knew that he was God. As that barrel went down, circumstances got worse and worse all the time. Noong una, madami pa yung yung harina. Kada tumatakbo yung araw, mga kapatid, papaunti at walang nadadagdag, walang supply, walang pananim na nabubuhay. Lahat nagkakamatayan na, mga kapatid, doon sa time na yon. Sabi na mensaheng ito. Amen. Ngunit ang babaeng ito, araw-araw siyang nananalangin. Gabi-gabi siya nananalangin. Ngunit sometimes hindi dinidinig ng Panginoon. O hindi kaagad-kaagad tumutugon ang Panginoon. Ngunit, mga kapatid, sabi niya, but God was letting it get that way. He just loved to do that. He loves to put your faith to a test. To see how you'll act on it. Kung paano ka daw magre-react. Kung paano ang gagawin mo. Let you be anointed and prayed for, then make you worse. Minsan pala, pag tayo ay pinanalangin, mas lalala pa eh. Bakit? Natanggal na kasi yung buhay ng sakit. At medyo yung nandun na lang is wala ng buhay yon. Lalaki pa yun, mga kapatid. Sabi niya sa mensaheng demonology, mga kapatid. Di ba? Magiging mas masakit yung pakiramdam mo, pero wala na yun. Wala na yung buhay doon. Parang isang aso na nasagasaan, mas lalaki pa siya, pero wala na yung buhay doon. Ngunit manampalataya ka lang, panghawakan mo lang, at yun ay wala na talaga. Praise God. Sabi niya, said, come on Satan, put him to the test. I know he believes me. Bless God's forever, oh my. Put him a test now. I know he took my word for it. Could he say that about you? Ito ba yung sinasabi din niya sa atin, mga kapatid? Minsan dumarating tayo sa ganyan. Amen. At itong babae na ito, mga kapatid, sabi niya, batid ng Panginoon mo na ako'y meron lang kakonting harina at langis. Iyon na lang yung namamagitan sa kanila, mga kapatid, sa babaeng ito at sa kamatayan. At ang tinapay na yon, sabi ng mensahe, ang mga manunulat, ang mga mambabasa ng kasulatan, tumitipo na si Jesus Christ ang tinapay na yon.
namamagitan, mga kapatid, sa'yo at sa buhay, mga kapatid, para hindi ka pasukin ng mga virus. Amen? Ng kamatayan. Si Jesus Christ ang namamagitan. Amen? At normal, mga kapatid, sa isang physical na tao, pag tayo ay nagugutom, hahanap tayo ng paraan para makakain. Pag tayo ay nauuhaw, mga kapatid, hahanap tayo ng kaparaanan para makainom. Dahil kung hindi matutugunan ang pangangailangan na yon, maaari kang mamatay. Kung hindi ka makakain sa physical, maaari kang mamatay. Praise God. How much more ang spiritual? Pag naramdaman mo, mga kapatid, that is alarm. Amen? Sa physical, alarm yan. Pag ikaw nagugutom, dapat kang kumain. How much more, mga kapatid, sa spiritual? Amen. Kung hindi ka na nakakaramdam ng kagutuman sa salita ng Diyos at kauhawan sa salita ng Diyos, mga kapatid, there's something wrong. Amen. Kung ang pagkakatipon sa'yo ay matabang na, amen? Kung ang pag-attend sa church sa'yo, mga kapatid, ay parang wala nang kapangyarihan, there's something wrong. Amen. Dahil ang normal na tao, pag may pagkain, kakain yan. Amen. Gusto niya kasi maging malakas eh. Gusto niyang uminom para matugunan ang pangangailangan. How much more ang ating spiritual? Sabi ng Diyos, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa kanyang mga bibig. Amen. Paano pag hindi natugunan ang pangangailangan na yon? Paano, mga kapatid, pag pinabayaan mo, alam mo sa iyong sarili, at pinabayaan mo, maaaring mamatayan, mga kapatid. Amen. Sabi niya dito, mga kapatid, there's something wrong sa isang individual kung hindi siya nakakaramdam ng kagutuman sa kanyang kaluluwa. Or nararamdaman niya ito pero hindi niya pinapansin. Mamamatay yun, mga kapatid. Kinakailangan niyong kumain at uminom ng salita ng Diyos. Dahil ang tinapay ay si Kristo, bumaba para sa bawat isa sa atin. Hindi tayo mabubuhay, ni wala tayong bahagi sa Kanya kung hindi natin iyon tatanggapin sa ating buhay. Oh, praise God. Amen. Yun nangyari, mga kapatid, sa babae. Napakaraming tumatawag doon sa Diyos. Panginoon, magpaulan ka na, magpadala ka na ng ulan. Kami ay nangangamatay na. At yung babae, araw at gabi, nakikita na niya yung anak niya, mga kapatid, na halos mamatay na dahil wala nga makain. Ngunit, dumating ang pagkakataon, mga kapatid, na ang katugunan ay nasa propeta. Ano ang nais ipapatid ng Panginoong Diyos? Unahin mo siya, ang kanyang salita. At sabi niya, mga kapatid, huwag kang matakot, sabi ni Elijah. After mo akong gawan, ay gumawa ka para sa'yo at sa iyong anak. Paano mangyayari yun, mga kapatid, samantalang isang subo na lang? After nun, mga kapatid, ay wala na. Ngunit ang sabi ng babae, sumunod na lamang siya. Amen? Ibinigay na niya yung last, yung pinakang huli na namamagitan, mga kapatid, huling pag-aari niya, huling nasa kanya, huling alas niya, mga kapatid, binigay pa niya sa Panginoon. Amen? At ano ang kapalit? Amen? Dahil ganito, ang sabi ng Diyos, ang banga, mga kapatid, ng harina at ang lagayan ng langis ay hindi makukulangan kailanman hanggang sa magpaulan ang Diyos sa lupain na ito. Ano ang point, mga kapatid? Be certain sa salita ng Diyos. Next slide. Pinagdiinan na mensahe ito. Be certain first before you do anything. Dapat talaga sigurado tayo, no? Bago tayo gumawa ng lahat sa ating buhay. Napakadami example, mga kapatid. At alam niyo na yung nais ko ipapatid. At dito tayo mag-focus. Be certain in your heart that it's God. When you meet everything that He said, then you're sure that He's God. Bago pala tayo pumunta sa church, alam natin na may Diyos dito. At Diyos na, di nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. Kasi kung hindi ganyan ang ating ninanais, mga kapatid, wala kang pagpapalang makukuha. Amen? Kung hindi yun ang main goal natin, mga kapatid, wala tayong learning na matutunan,
Wala tayong kapahayagan na makukuha. Ngunit kung tiyak tayo sa ating ipinunta, mga kapatid, every time na tayo ay atin sa gawain, amen, ang Diyos ay tapat. Hindi kanya gagawin, mga kapatid, na walang pagpapalang maibigay sa'yo. Pagpapalain ka talaga niya, mga kapatid. Sabi niya, and you meet every requirement. Dito mo sa bandang taas. Sabi niya, then you are sure that He's God. That's when faith goes to work. Right there. Faith stands steady, for it knows that He is. And you meet every requirement. You believe that He is, and faith hold steady. Oh, bless His name. Faith won't move, for it's sure that God is and a rewarder of those that diligently seek Him. Sa next slide, sabi niya, May this go way down deep and never move from you. Branham Tabernacle. Sabi niya, nais kong bumaon ito ng malalim at wag nawang mawala sa inyo, Branham Tabernacle, or dito sa iglesia. Kasi sinabi ko rin ito doon sa amin, mga kapatid. Amen? If you meet God's requirement, in your heart, you believe that He is. God is only testing your faith. He loves to do that. You've confessed your sin, and you've met every requirement that God requires. And still, He lays silent. Amen? Sometimes, may ganito tayong experience, mga kapatid. Lord, ginagawa ko na ito lahat. Ganito ganyan, may kahilingan ako sa'yo. Sabi niya, remember, faith says that He is. Yung pananampalataya, mananatili yung kumakapit sa salita ng Diyos. Then faith hold unto it, not knowing what it's all about, but it knows that He is. And it's certain that He is. Yun lang ang bagay na alam na ng pananampalataya. Ang kanyang salita ay tapat at totoo. Amen? Kaya nga, depende yan sa lakas ng ating pananampalataya. Ang salita ng Diyos ay espada, ay sword. Kaya lang, depende yan sa kamay. Ang kamay, sabi ng mensahe, ay faith. Kung ang kamay na yan ay hawak sa espada, which is the word, at hihiwa ng ako'y ligtas na, at ang aking buhay ay natatago na kay Kristo. Ang sabi ng mensahe, magandang pagkahiwa yan. Magandang pagkatabas yan. Ngunit kung mas malakas pa ang kamay na hawak sa salita, ito'y tatago sa lahat ng pangako ng Panginoon. Amen. Kaya nga dito tayo ine-exercise Ine-exercise ang pananampalataya natin para makita talaga natin kung ano yung pangako ng Diyos. Gusto natin panghawakan yon? Gusto nating maabot yon, mga kapatid? Gusto natin mag-manifest yon sa ating buhay? Next slide. Sabi niya, then remember, if He is, His word has to be true. And if He required you to meet these circumstances, and you did, He is obligated to take care of His word. Don't back up and say, oh, well, I never got healed. Oh, you poor weak faith. Oh, ikaw isang mahinang pananampalataya. Don't believe that. Huwag daw natin paniwalaan. If everything is confessed, everything is out, and you meet God's requirement, faith holds right there. There's nothing to move it. He is, and you're sure, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as an eagle, of an eagle. They shall run and not be weary, and if they walk, they shall not faint. Kaya nga, mga kapatid, tinipo na naman tayo sa agila talaga. Amen. Kaya nga, kahit nandyan ka at wala nangyayaring miracle sa buhay mo, hindi nangangahulugan yun, mga kapatid, na malayo ang Diyos sa'yo. Amen. Ang sabi ng propeta, kung nabasa niyo yung mga kapatid, kung ako, sabi may nagtanong sabi, prophet, kapatid na Branham, pag ako ba ay nagkaroon ng Espiritu Santo, lagi ako masigla, tatalon-talon ako? Pwedeng oo, pwede rin hindi. Amen? Ako ba'y magsasalita ng iba't ibang wika? Pwedeng oo, pwede rin hindi. Ako ba'y mga mananaginip na mga panaginip? Pwedeng oo, pwede rin hindi, mga kapatid. As long na yung kaluluwang yan ay nangungunyapit sa salita ng Panginoon, yung pagtatagumpay na yon, ang pananampalataya ang gumagawa. Oh, praise God.
Kaya nga sa lahat na naghihintay kay Jesus Christ sa kanyang salita, nagre-renew lagi ng kalakasan. Wala tayong sariling kalakasan ng salita, dito tayo humuhugot. Eto mga kapatid, ang ating kalakasan, dito tayo lagi magpanibago. Dito lagi tayo humugot. Dito lagi tayong sumalok, kumain, uminom ng kalakasan. Praise God. Alam nyo ba ang agila mga kapatid, once na siya ay umidad ng 20 years old? Amen? Hindi na niya kayang mag-extra mile pa kung hindi niya gagawin ang isang bagay na kinakailangan niyang gawin. Ipinapanganak siyang muli, mga kapatid. Ngunit yung pagkapanganak na yon, mga kapatid, ay mahirap. Mag-a-isolate siya, mga kapatid. Pupunta siya sa pinakamataas na mga tipak ng bato at doon kakalasin niya ang lahat ng mga old feathers niya. Lahat ng mga old beak niya, mga kapatid. Lahat ng claw, ng mga old claw niya, mga kapatid, lahat ng kaliskis niya ay ipapagpag niya sa mga ilang linggo. Madugo, mahirap, masakit, mga kapatid. Ngunit yun lamang ang tanging paraan niya para maipanganak na muli. Para maisilang na muli. Amen. Anong tinutukoy na mensahe, mga kapatid? Tayo, minsan mahirap isakripisyo ang ating mga sariling pride. Mahirap isakripisyo, mga kapatid, ang ating mga ego sa buhay. Ang ating mga nakasanayan na, ang lahat ng ating mga bagay na mula pa pagkabata ay nasa atin na. Ngunit mga kapatid, in order to live again, in order to bring forth a new life, kinakailangan natin isakripisyo yun. Amen. Dahil sa pananampalataya na nakita mo, dahil sa pananampalataya ibinigay sa iyo ng Panginoon, nakita mo ang tamang palatuntunan, nakita mo ang tamang pamantayan ng pananampalataya. Oh, praise God! Ang pananampalataya ay ang pagtatagumpay kung nais natin. Ang tamang kaparaanan ay ang pananampalataya sa kanyang salita. So next, it's that right, brother, sister? Aren't you glad you are eagle today? You are an eagle today? Jehovah Eagle is with us. God Jehovah Eagle is here, is with us. How many in here would like to fly away from the old bastard Rose, get out into Christ and live with free in the Spirit. Oh, praise God. Raise your hand and say, pray for me, Brother Branham. Oh, just look at the hands. Blessed are they that do hunger and thirst. This might have been awful rude message, church. It's rude because I have no education. I'm not a theologian. Just a little rude ways of how I watch nature and know God-ordained nature. So, He is God. He is still here. He knows all things. Lahat yan, mga kapatid, ay alam ng Panginoon. Now, sa next. Sabi niya, sa mensahe, balik tayo sa ating teksto, mga kapatid. Faith is our victory. Many of you people have faith on your doctors. And you should have. If you got a doctor, and now, when something gets wrong with you, you'll go to that old faithful doctor. Minsan meron pang doon lang ako sa doktor na yung magpapatingin, magaling yun. Di ba? That's what you should do. That's good. And then you submit your case to him. If he says, you go to the hospital, you don't go but you go home and pack up your clothes and take off the hospital, sure. You've got faith in the doctor. Pag nandun ka sa hospital, tapos sinabi niya, okay na yan. Magaling ka na. Mag-pack up ka na, umuwi ka na sa bahay mo. Gagawin mo talaga. Kasi it's good news eh. Amen? Meron tayong pagkakatiwala. And if he doesn't decide that you want to go to the hospital, or you should go rather, he'll write out a prescription and give you a sack full of pills. And you'll swallow them. And you don't know what in those pills. But you've got faith in your doctor. Amen, di ba? Pag naresetahan ka, ganto, ganyan, o ilang gamot, inumin mo yan lahat 3 times a day. Hindi nga natin alam kung anong mga ingredients noon o kung anong mga ginawa nilang test doon, mga kapatid. Pero may confident tayo na sa pamamagitan nun, gagaling tayo. Amen? Sabi ng propeta, how about God? Amen. You've scared to swallow some of the gospels. Hindi pills, ha?
Gospels, mga kapatid, that He gives you. Minsan, it is common, mga kapatid. Kaya nga dito pinapaalala sa atin ng Panginoon, the good news, the gospel, mga kapatid. Ang gospel, sabi, ibanghelyo. Ang ibanghelyo, mabuting balita. Na ibinibigay ng Panginoon. Balita ng Panginoon na may nagpapagaling. May nagsusupply. May nagbibigay ng kaaliwan. May nagbibigay ng kapayapaan. Walang iba kundi ang ating Panginoon. But minsan, mga kapatid, takot nating hatakin. Takot tayo or dahil minsan hindi natin alam kung paano iyon gawin. Kung paano iyon hawakan. Kung paano iyon gamitin sa ating buhay. Anong sabi? Sumampalataya at maniwala. That is the requirements, mga kapatid. Sa pananampalataya, mga kapatid, Hebrews chapter 11 verse 1 pababa. Sa pananampalataya, ang mundong ito ay napormahan. Sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaanak. Sa pananampalataya, si Moses ay hinati ang dagat. Sa pananampalataya, si Joshua pinatigil ang ikot ng mundo o ang mga buwan at mga araw, mga kapatid, di ba? Lahat ay sa pananampalataya. Lahat na pag binasa pababa, mga kapatid, lahat ay sa pananampalataya na buhay. Lahat ay sa pananampalataya nagtagumpay. Iyon lamang kasi ang kaparaanan para ikaw ay magtagumpay ng totoong pagtatagumpay. Pagtatagumpay over temptation. Pagtatagumpay over trials. Pagtatagumpay over sin and iniquity, mga kapatid. Praise God. Lahat ng kalungkutan, ang pananampalataya ang gamitin mo para magtagumpay. Dahil faith is our victory. Amen. Sa kahinaan, faith is our victory. Amen. Sa kalungkutan, faith is our victory. Amen. Sa kasakit karamdaman, faith is our victory. Sa kawalan, faith is our victory. Because He said so.